Welcome to K-Catalog. Para naman sa reading part natin, basahin ko po yung article. 한국의 지하철이나 버스에는 노약자석이 있어요. 그런데 한국에 처음 왔을 때는 노약자석에 대해 잘 몰랐어요. 버스 안에 있는 파란색, 노란색, 분홍색 의자를 보고 예쁘다고 생각했어요. 그래서 저는 제가 좋아하는 노란색 자리에 앉았어요. 그런데 어떤 할아버지께서 제 옆에 서서 계속 저를 쳐다보셨어요. 저는 그 할아버지가 제가 외국인이라서 쳐다본다고 생각했어요. 나중에 한국 친구에게 노란색 의자는 노약자석이라고 하는 이야기를 들었어요. 그 얘기를 듣고 정말 창피했어요. 그 다음부터는 노약자석에 빈 자리가 있어도 절대 앉지 않아요. Yan. So, ano po ba yung ibig sabihin ng ating article? Sabi niya, dito daw sa Korea, sa subway or sa bus, ay merong designated seats for the elders, for the person with disability, and yung ating mga pregnant women. 그런데 한국에 처음 왔을 때는 노약자석에 대해, kaya lang daw, nung first time niya na dumating dito sa Korea, hindi daw niya alam yung about sa designated seats for the following person. Yun nga, yung mga person with disability, pregnant woman, and sa ating mga nakakatanda. So that time daw, first time niyang pagdating dito. 버스 안에 있는 파란색, 노란색, 분홍색 의자를 보고 예쁘다고 생각했어요. Doon daw sa loob ng bus, merong kulay blue, kulay yellow, and kulay pink na mga upuan. Yung tiningnan niya daw yon, ang inisip niya is, ang ganda. Okay? So, ay, ang ganda naman. May blue, may pink, may yellow. Yun yung kanyang naisip. Hindi niya alam na may code pala yung mga yon. 그래서 저는 제가 좋아하는 노란색 자리에 앉았어요. Kaya naman ako ay umupo. Okay? Ako ay umupo doon sa paborito kong kulay na kulay dilaw. Okay? 그런데 어떤 할아버지께서 제 옆에 서서 계속 저를 쳐다보셨어요. Kaya lang daw, may isa daw na lolo na tumayo doon sa kanyang tabi. Okay, kung saan siya nakaupo, nakatayo doon yung lolo, and tinitingnan lang siya. Tapos, ang naisip niya, 저는 그 할아버지가, so yung lolo na yon, dahil sa tingin niya ako ay foreigner, kaya niya ako tinitingnan. Yun yung naisip niya, no? So, nagkamali siya ng akala. Akala ko kaya niya ako tinitingnan kasi nakita niya foreigner ako. Yun, yun yung kanyang nasa isip. 나중에 한국 친구에게 노란색 의자는 노약자석이라고 하는 이야기를 들었어요. So, narinig daw niya or nalaman niya dun sa kanyang Korean friend. Okay? Later on, nalaman niya dun sa kanyang Korean friend na yung kulay dilaw pala na upuan ay para dun sa mga nakakatanda nga. Okay, so nung narinig daw niya tawag dito, nung narinig niya yon, 정말 창피했어요. So, sobrang napahiya siya sa sarili niya. And syempre, binalikan niya yung mga nangyari. So, parang nahiya din siya dun kay 할아버지, no? 그 다음부터는 노약자석에 빈 자리가 있어도 절대 앉지 않아요. 절대. Never, no? So, kahit daw na, so the next time daw, no, mga sumunod, kahit daw may nakita siya na binchari, so ibig sabihin walang nakaupo dun sa kulay dilaw na upuan, never daw siyang umupo. Ayan. Okay, so tingnan natin yung question. 이 사람은 어떤 문화를 몰라서 실수했어요? So, this person, what kind of mistake or what kind of culture yung kanyang hindi alam? Okay? Kaya siya nakagawa ng mistake. So, yung sagot natin is yung 노약자석에 대해 잘 몰랐어요. So, pwede natin kunin dyan yung ating sagot. So, paano natin sasagutin? 이 사람은, yan. Tapos, bus이나, yan. Sana yan? Pwede nating idugtong to. 지하철이나 bus. Okay? Bus. Bus na, sorry. Nalito ako. Tinitingnan ko yung jihatchol.
Okay, 버스나 지하철. 지하철에는 노약자석이 있는 문화를 몰라서 실수했어요. Ayan, ito po is isa lamang sa mga possible ng pagsagot, no? So, marami pong possible way kung paano nyo pwedeng sagutin yung question na yan. Okay, so yan, pwede po yung ganyan. Or, pwede din naman, just a moment, sabihin mo lang na 노약자 속에 앉으면 안 되는 문화를 몰라서. So, pwede din po yun. So, 노약자, another, sagot. 노약자석에 앉으면. So, yung anta to sit, no? 앉으면 안 되는 문화를, tapos tuloy mo lang, 몰라서 실수를 했어요. Yan. Okay? So, yan po yung mga possible na pagsagot sa number 1. Number 2, 윗글의 내용과 같은 것을 고르세요. So, yung kapareho ng sinasabi sa article natin sa taas. Number 1, 이 사람은 노란색을 좋아해요. Correct. Sabi niya, no, dun nga siya umupo nung una niyang pagsakay. Sabi na, 제가 좋아하는 노란색 자리에 앉았어요. Okay. Number 2, 이 사람은 나이가 많은 사람이에요. So, sinabi ba kung ano yung edad niya? Hindi natin malalaman, hindi sinabi. Pero, pwede nating isipin na mas bata siya dun kay 할아버지. Okay? So, anyway, possible na ito na yung sagot natin. Check natin number 3. 이 사람은 지금도 노약자석에 자주 앉아요. So, itong tao daw na to, kahit daw ngayon, 지금도, even now, no, ay umuupo pa din, madalas pa rin umupo dun sa designated seats para sa mga lolo, mga pregnant, and person with disability. Tama ba? Hindi po, no? Yun yung kanyang pagkakamali and yun na yung kanyang trauma, kumbaga. So, ito po ay mali din. Number 4. 이 사람은 처음 한국에 왔을 때부터 노약자석에 대해 알았어요. Sabi niya, yung tao daw na to, this person, simula nung dumating siya sa Korea, so umpisa pa lang, alam niya na, 알았어요. So, already know yung about dun sa mga designated seats. So, mali din. Kasi nga, yun yung kanyang pagkakamali. Kung alam niya, hindi niya na magagawa yung pagkakamali na yon. Okay? So, sinabi din niya na dito, no? 대해 잘 몰랐어요. Yan din yung nasa number 4 natin. Okay? So, yung answer natin is yung pareho ng sinasabi. And ito yung number 1. Now, for the writing part, ang sabi, 다음은 나의 실수에 대한 글입니다. So, yung article daw is about my mistake. So, yan po yung title ng article natin, no? My mistake. 보기에서 알맞은 것을 골라 글을 완성하세요. So, complete daw natin yung article dito sa baba. And dito tayo pipili ng sagot. 한국에서 오래 살았다. So, it means matagal ka nang nakatira sa Korea. Okay? You have lived for a long time here in Korea. 한국어를 잘못하다. So, you cannot speak Korean very well, no? Hindi ka maalam sa Korean language. 글자를 잘못 읽다. So, you read the words incorrectly. Okay? Or yung mga letters. 실수를 자주 하다. So, you often make mistake. Okay, often make mistakes. So, 당황하다. Ito po yung feeling na ikaw ay na-confused or flustered. So, depende sa situation kung ano yung mas angkop na gamitin, no? And then, panic. Kumbaga, nagpanic ka. Okay? So, tingnan natin. Number 1. 저는 보통 blank 아닙니다. So, 아닙니다, ibig sabihin po niya not. Okay? So, hindi pa natin sure kung anong ilalagay dyan. Diretso muna tayo. 그런데 처음 한국에 왔을 때는 blank 실수를 많이 했습니다. However, when I first came to Korea,
I made a lot of mistake. Okay, so ano ba ang reason bakit ikaw ay nakakagawa ng mga pagkakamali dito sa Korea? Two main reasons. One, hindi ka magaling mag-Korean. Another one is hindi ka maalam sa kanilang culture. Okay, so if you don't know the Korean language and their culture, then that time you can make a lot of mistakes. So ito na yung sagot natin sa number 2. 한국어를 잘못하다. So ita-transform lang natin siya. Gagawin nating 한국어를 잘 못해서. Okay, so I do not know the Korean language, that's why or therefore I made a lot of mistakes. And then 어느 날 식당에서 김치볶음밥을 주문했는데 발음이 좋지 않아서 김치찌개가 나온 것을 보고, so hanggang dyan lang muna, sabi niya, one day in the restaurant or at the restaurant, kimchi bokkeumbap을 주문했는데 I ordered a kimchi bokkeumbap. Nag-order daw siya ng kimchi bokkeumbap, kaya lang yung kanyang pronunciation ay hindi maayos. Okay? So there's something wrong with the pronunciation. That's why when the kimchi jjigae came out, nung lumabas na yung order niya, tiningnan niya and so ano yung ginawa niya kaya? Anong reaction yung ginawa niya? So ito yung sagot natin dyan. Ito yung number 3, 당황하다. So dito, magiging 당황한. So in-apply natin ngayon dito yung ating natutunan na grammar na 동사 plus 적이 있다. Okay? 당황한 적이 있습니다. Okay? So ano ulit yung ano natin, grammar natin na yun, 동사 plus 적이 있다. Next, 그리고 메뉴판에 blank, 이상한 메뉴를 주문할 때도 있었습니다. And then, dun daw sa menupan, may mga orders daw siya na kakaiba, 이상한 menu. Okay, I have ordered a strange menu. Okay, so 주문할 때도 있었습니다. May mga ganong times din daw kung saan nag-order siya ng kakaibang order. Bakit kaya? So, tingnan niya yung menu, and then, sabihin niya yung order niya. So, bakit strange yung kanyang order? Malamang, hindi niya nababasa ng maayos or mali siya ng pagkakabasa dun sa tinitingnan niyang menu pan. Okay? So, ito yung sagot natin sa number 4. 글자를 잘못 읽다 magiging 글자를 잘못 읽어서. Okay? So, therefore, dahil mali yung kanyang pagkakabasa, strange yung kanyang order. 그렇지만 지금은 한국어 실력도 많이 늘고, however, this time, okay, my Korean language skills have increased. Ayan, 늘다. Ibig sabihin, tumaas na yung kanyang level of knowledge sa Korean language. Go. And, ano pa kaya? So, matagal na din siyang nakatira sa Korea. So, yun naman yung mga possible ways para ikaw ay masanay dito. Matagal ka na ditong nakatira and madami ka nang alam sa Korean language. So, yung sagot natin is 한국에서 오래 살았다. 한국에서 오래 살았다. 사rat, and then take note, 때문에. So, if you will remember yung ating grammar na 기 때문에. Okay? So, yung sagot natin dito, 살았기 때문에. 이런 실수를 별로 하지 않습니다. So, sabi niya, ganun pa man, ngayon ay magaling na ako sa Korean and matagal na akong nakatira dito, kaya naman hindi ko na madalas nagagawa. Okay? Yung mga ganyang pagkakamali. Okay. 그래도 가끔은 실수를 했지만, however, 그래도 ganun pa man, may mga times pa rin daw na siya ay nagkakamali. Pero, yung memory daw before, 재미있었던 옛날이 그립기도 합니다. May mga times daw na namimiss niya pa rin yung mga ganong pagkakamali. Kumbaga, tinatawanan niya na lang daw yun ngayon kung babalikan niya. No? Kaya sinabi niya yung 재미있었던. So, before, kung baguhan pa lang siya, parang nakakahiya yung iniisip niya. Pero, ngayong magaling na siya sa Korean and sanay na siya dito, natatawa na lang siya sa mga ganong klaseng pagkakamali niya kapag binabalikan niya. Okay, so yan po yung ating 2 to 5. Yung number 1, yung natitira is, excuse me,
Sorry naman. 실수를 자주 하다. So, 실수를 자주 하다. So, dito, animnida, hindi daw. Okay, so kung dito, madalas nagkakamali dahil nakalagay dito is animnida, hindi siya madalas na magkamali. Take note, ito ay application ng mga grammar na naaral natin. So, na-apply na natin si Jogi Itta sa level 2 unit 12. Yung another grammar na take natin is yung 는 편이다. Okay? So, dito, 실수를 자주 하는 편이 아닙니다. So, dahil not kasi siya, 아닙니다 instead of ida. Okay? So, 실수 자주 하는 편이 아닙니다. Ibig sabihin, I'm the type of person who doesn't usually make mistakes. Hindi ako yung madalas na magkamaling tao. Okay? Kaya lang nga, dahil baguhan siya dito sa Korea, yan, nagawa niya yung mga ganitong pagkakamali. Okay? So, yan po yung ating writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.